Amen. So isa pong maganda at isa pong mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Happy Sunday po sa inyong lahat. Amen. So sumayin niyo po ang pagpapala po ng Diyos. Binabati rin po natin ng magandang umaga ang nanonood po sa kanila pong mga live stream saan man po kayong panig ng Pilipinas, saan man po kayong panig ng mundo. Sumayin niyo din po ang biyaya at pagpapala po ng Diyos. At huwag po natin kaliligtaang i-share, i-like po ang ating pong gawain upang mas marami pang maabot at mapagpala ang kanya pong mga salita. Amen. Napakabuti po ng Diyos, no? August 11 na po ngayon at talagang ang kabutihan ng Diyos ay laging sumasa atin. Wala tayo sa mga pagamutan, wala tayo sa bilangguan, at higit sa lahat, wala tayo sa libingan. Narito tayo sa tahanan ng kanyang kalooban. Tahanan ng kanyang presensya kung saan ngayong umaga tayo'y kanyang palalakasin, tayo'y kanyang pasasayahin, tayo'y kanyang palalayain, at tayo'y kanyang pagagalingin sa lahat ng bagay. Kaya ngayon pong umaga, wala tayong gagawin kundi ang magpuri at magpasalamat sa umagang ito. Ngayon po, inayahan po ang bawat isang tumayo. At bigyan nga po naman natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos sa umagang ito. At tayo mag-uumpisa na po ng kanyang dakilang gawain at pangungunahan po tayo ni Kuya Per sa pambungad ng panalangin at ng buong worship team. Lord Jesus, tunay nga Panginoon na ngayong umaga, Ikaw lamang aming luluwalhatiin, Ikaw lamang ang aming dadakilain, Panginoon, sa aming mga buhay. Sapagkat sa araw-araw, O Diyos, ang kamangha-mangha mong gawa ang aming nararanasan, O Diyos. Yes, Lord.
Jesus. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito na patuloy mo kami binibigyan ng pag-asa, Panginoon. Patuloy mo kami binibigyan ng kalakasan, Panginoon. Patuloy mo kami binibigyan ng kagalingan, Panginoon. Lord, salamat sa mga biyaya mo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ay may gagawin ka sa bawat isa, Panginoon. Sa iyong mga anak, Panginoon, na narito, Ikaw ang patuloy na magpala, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Lord, sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lahat ng aming gagawin sa umagang ito, Panginoon, ay aming ipinagkakalob sa iyo, Panginoon. Lahat ng aming lalakarin, Panginoon, Lord, alam namin, Panginoon, na lagi kang nandyan sa aming tabi, Panginoon. Lagi kang nakaantabay sa aming, Panginoon. Lord, kaya sa umagang ito, alam namin, Panginoon, na kontrolado mo na lahat ang gagawin namin, Panginoon. Lahat ng bagay, Panginoon. Lahat ng gumagalaw dito sa ibabaw ng lupa, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita sa Isaiah 59:1, Panginoon, ang iyong mga kamay ay hindi maiksi upang kami abutin. At ang iyong mga tainga ay hindi barado upang kami pakinggan. Ngunit ang aming mga sala ang nagiging dahilan ng aming pagkalayo sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon. Humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa umagang ito. Lord, kung ano man ang iyong mga nakikita sa aming mga sarili, Panginoon, sa aming mga puso, Lord, pakalinisin mo kami ng iyong dugong banal upang maging karapat-dapat kami sa umagang ito na patuloy at sabay-sabay kaming sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito ay may ginagawa ka na sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy namin tinataas ang aming gawain, Panginoon. Lord God, lahat ng iyong gagamitin, Panginoon, ikaw ang patuloy na kikilos at magbibigay ng karunungan sa bawat isa, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, sa maghahatid ng mensahe, Panginoon. Lord, langisan mo ang kanyang mga labi at ang lalabas sa kanyang mga bibig, Panginoon, ay yung katataas mo at kaluluwahati ng iyong pangalan, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito ay kumikilos ka na, Panginoon. Lord, dalangin din namin sa umagang ito, Panginoon, na lahat ng aming mga source of income, Panginoon, Lord, ikaw ang magpo-provide, Panginoon. Ikaw ang pagpapala, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Lord, sa mga hanap buhay man, Panginoon, sa negosyo, Lord God, ikaw ang patuloy nakikilos, Panginoon. Lord, alam namin sa umagang ito, Panginoon, ay nandiyan ka lagi at nakatunghay sa amin, Panginoon. Lord, kaya sa umagang ito, Panginoon, dalangin din namin, Lord, ang aming mga kasamahan na wala pa rito, Lord God. Ikaw patuloy na kumilos sa kanilang buhay upang maalala nila ang araw ito ay araw ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Kaya din, Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, hindi kami lalabas sa sambahang ito na hindi mo pinagpala. Kaya sa iyo lang namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluluhati sa iyong pangalang Kristo Jesus. Amen. Wala. Amen. Hallelujah. Isang maganda at pinagpalang araw po sa buhay ng bawat isa. At tunay nga po na ang dahilan kung bakit tayo naririto ay dahil para sa ating Panginoon. Kaya patuloy po nating ibigay ang pinaka-the best na papuri at pasasalamat na nararapat para sa Kanya. Purihin po natin ang Panginoon ng buong puso. Yes, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging mananatili. Oh, purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti.
patuloy ka naming aawitan sa oras na ito, Panginoon. At damhin mo, Panginoon, ang awitin na ito na alay lamang namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. We worship you, O Jesus. Yes, Lord. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas, O Diyos, O Diyos. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay
lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, oh Jesus, tinataas ang ngalan mo, O Diyos, itataas ang ngalan mo, Panginoon. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Kami sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Panginoon. Itataas ang ngalan mo, Panginoon, Hari ng buhay ko. Kami sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Kami sumasamba, O Diyos, dakila ka.
dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Pagkat dakila ka, Yes, oh God. O Diyos, dakila ka. Yes. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Yes, oh God. Tunay nga po na dakila po kayo sa aming buhay. Isang pribilehiyo po na masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Napakabuti mo. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng hininga, lakas. Ikaw ang nagligtas sa amin. Inialay mo ang kaisa-isa mong anak na sa Jesus. Nabubo ang kanyang dugo. Kaya kami natubos sa kasalanan. Nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, naging anak mo kami. Kaya sinamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Patuloy ka naming sasambahin hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Yesus. Salamat po, O Diyos. Tunay nga po, Ama. Salamat na kami nagpapakumbaba palagi. Kaya kami naririto dahil lamang po sa inyo. Kasama ng aming pamilya, kasama po ng mga nasa live stream sa iba't ibang bansa. Lahat na nakakonect dito, pagpalain niyo po kami. Kailangan lagi namin ng tulong mo. Kailangan lagi po namin ang lakas na nanggagaling sa inyo. We speak life sa buhay po ng bawat isa. We speak healing in Jesus' name. We speak revival. We speak restoration sa puso ng bawat isa. Huraba, sakakanda, sikeraba. Salamat po, Diyos. We release the anointing of the Holy Spirit. Lord, salamat sa banal mong Espiritu na nagbubukas sa aming puso. Nagdadala sa amin sa inyong kalooban. Salamat sa anointing of undefeated intercessor. Salamat sa anointing of undistracted prayer sa iglesyang ito. Sa lahat na nakakonect dito, we are blessed. Sikaraba karaba. We are empowered. Yorobo soko kondo sikaraba karaba. Salamat po, Diyos, napakabuti mo. Hayalaan niyo po, Ama, na samahan niyo kami patuloy ngayong pong umaga. Kami po'y nagpapakumbaba. Instrumento lamang niyo po kami. Ang aming mga talento, kakayanan, galing lamang po ito sa inyo na nagbibigay ng parangal sa inyo. Uraba, sikakanda, sikaraba. Ang hinahanap mo sa mga taong sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Ang hinahanap mo sa mga tao ay mga taong handang mamagitan para po sa inyong bayan. Ang hinahanap mo sa mga tao ay mga taong handang magpahayag po ng inyong kalooban. Maraming salamat po. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over body of Christ. We declare that Jesus is Lord over our family. Lahat ang buong katawan mo ngayong umaga ay dalawin mo, bisitahin nyo. Yan po yung panalangin namin. We need the anointing of the Holy Spirit. We release the gift of the Holy Spirit sa umagang ito. At kami po'y nagpapakumba, lagi po kayong aming pinapupuri at dinadakila. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all. Praise God. Good day po sa ating po lahat. Sa lahat po ng mga nakakonect sa website na ito, sa lahat po na naririto, nasa tahanan, sa ibang bansa, nasa live stream. Pagpalain po tayong lahat ng Lord at tayo po'y patuloy na lumalaban palagi sa kalooban ng Diyos. At yung ating pong mga panalangin ay kinakatagpo po yan ng Diyos. At ang Diyos po ay sumasagot po sa ating panalangin. Our church is a church of answered prayer. Salamat din po sa patuloy niyo pong pag-share dahil po marami po yung nakakapakinig, nakakapanood sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan. Hindi man po tayo
nakakapunta na. Hindi naman kayang abutin ng ating kamay na pumunta sa ibang bansa, pumunta sa ibang probinsya. Pero yung pag-share po natin, grabe. Hindi mo alam nailigtas kang kamag-anak, kaibigan, dahil lang sa ating pag-share. Marami po nagme-message sa akin, hindi ko po kilala. May mga nag-share, hindi ko po kilala. Pero ang isa lang bagay po ang alam ko, dinala sila ng Diyos sa website na ito. Para malaman nila ang kalooban ng Diyos at malaman nila yung purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Malaman nila yung assignment. Sapagkat ang tagumpay po ng isang tao ay nasa kalooban ng Diyos. Ang lugar na ligtas kapag nasasako po tayo ng kalooban ng Diyos. Amen? Kaya po, palakpakan po natin ng Diyos sa umaga pong ito. At ang ituturo ko po ngayong umaga, sabi po dyan ay purpose of the baptism of the Holy Spirit. So alam po natin kasi ang Holy Spirit ay isa sa persona ng Diyos, a third person ng Holy Trinity. At hindi po natin kakayanin mabuhay sa mundong ito kung wala po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Kaya nga sabi sa Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Mapapagod po tayo. Ito po yung very basic. Very basic itong katuroang ito. Sa aking pagsusuri, ako po ay 55 years old na. Matagal na rin po ako nagpapastor. Dito po sa Pampanga ay 16 years na. At napatunayan ko, kailangan talaga ng bawat mananampalataya ang baptism of the Holy Spirit. Hindi lamang po dito sa buong mundo. So, hindi po sasapat na tayo po ay naligtas lang. Ibang usapan po yon yung tinanggap natin sa Jesus. Save po tayo noon. Pero, mabubuhay pa tayo sa mundong ito. Kaya nga, ang mismong Panginoong Jesus at mismong mga propeta ng Diyos ang nagsabi na, hintayin ninyo ang pagpanaog ng banal na Espiritu. Kahit si Juan Bautista, dito po sa text po natin, dito po sa Lucas 3:16, ito po ang nagsasalita po rito ay si Juan Bautista. Siya po yung nagbautismo sa tubig sa Panginoon. So sabi po ni Juan Bautista, dahil dito sinabi niya sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Magbabautismo ng Espiritu Santo. At ng apoy. Siya'y higit na makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. So, si Juan Bautista po yung nagsasalita dito. At dito po sa Acts, sa Gawa, chapter 1, verse 4 to 5. By the way, ang sumulat po ng Lucas at ng aklat po ng mga gawa, isang tao lang yan. Siya po ay si Dr. Lucas. Isa po siyang doktor na disciple po ni Apostol Pablo. So, wala pong contradict yung Bible. At kaugnay po ng binanggit po doon sa Lucas 3:16. Sabi naman po rito sa Gawa, chapter 1, verse 45, sabi po rito, samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, intayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu. Sa Bible, di ba, may dalawang salitang bautismo dyan. Yung una po ay yung bautismo sa tubig. Kaya po tayo nagpapabautismo sa tubig, ligtas na tayo. Amen. Kasi kaya nga tayo nagpapabautismo sa tubig, ibig sabihin ay ligtas na tayo, may relasyon na tayo. Tinanggap na natin si Jesus bilang Panginoon. At ang dahilan kaya tayo nagpapabautismo sa tubig, number 1, para tularan natin si Jesus. Dahil si Jesus, kahit siya ay Diyos, legal ang pagkakapanganak niya, dumaan din siya sa process. Ang nagbautismo sa kanya ay si Juan Bautista. Kaya, ang dahilan kung bakit tayo nagpapabautismo sa tubig, number 1 ay
dahil po nais nating tularan ang Panginoong Yesus. Pangalawa po, nais natin sumunod sa kanyang salita. Ang sabi po ni Juan Bautisma, Lord, hindi po ako karapat dapat na magbautismo sa inyo. Ayaw ni Juan Bautista. Ni sintas ng sandalyas, hindi ako pwedeng, hindi ako katulad mo na makapangyarihan. Pero ang sabi po ni Jesus, gawin mo yan bilang pagsunod sa katuwiran ng Diyos. Kaya tayo nagpapabautismo sa tubig bilang pagsunod sa kanyang salita. Amen? Kasi ligtas na tayo. Ano po? At siyempre, pangatlo, kaya tayo nagpapabautismo sa tubig para malaman ng mga tao na tayo disipulo ni Jesus. Tayo po ay tagasunod ng Diyos. Si Jesus nga nagpabautismo eh. Amen? Pero tandaan po natin, ang kaligtasan natin, matatagpuan lamang sa Panginoong Jesus. Dahil siya lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay patungo sa Ama, at walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Hindi po tayo magpapabautismo dahil para maligtas tayo. Ano ho? Magpapabautismo tayo dahil ligtas na tayo. Amen. Para po maginhawa sa ating isip, maliwanag kung bakit may bautismo sa tubig. Ano ho? Ang tawag dyan ay public declaration. Mababasa niyo po yan sa Mateo chapter 3, verse 13 to 17. Pero ang topic po natin ngayon ay baptism of the Holy Spirit. Ano ho? Kasi po, dalawang bagay na dapat mangyari sa ating mga Kristiyano. Siyempre, una, eternal life. Ano ho? Yung kaligtasan. Yun po ay the greatest gift. Yung kaligtasang inirigalo sa atin ng Diyos. Amen? Kagaya po ng mga alagad, di ba? Yung mga alagad po ay, nung panahon po ng kasakasama nila ang Panginoon Jesus ay ligtas na sila. Amen? Dahil na-encounter na nila sa Jesus. Ngayon, siyempre, sa panahon natin ngayon, wala na si Jesus. Kaya nga, ang sabi po ng Panginoon Jesus na siya nasa lupa, John 3:3, ay maliban na isang tao ay may panganak na muli. Hindi siya papasok sa karenang langit. So, kailangan maranasan talaga ng tao yung regeneration ng spirit. Yung born again experience. Kasi iba yung kapanganakan sa physical, iba yung kapanganakan sa espiritu. Kaya nga nung tinanggap natin sa Jesus, na-regenerate yung ating espiritu. Yun po yung na-born again. Amen? At kaya po tayo naligtas. Ang Holy Spirit nandoon na. Kasi pag tinanggap mo sa Jesus, tinatakan na tayo ng banal na espiritu. At sabi sa Ephesians 1:13, tinataka tayo ng espiritu. Pero, hindi pa po yun ang baptism of the Holy Spirit. Parang ganito, para maunawaan nyo. Iba yung baso na may lamang tubig. Iba naman po yung baso na puno po ng tubig. Amen. Iba yung baso na nag-uumapaw po yung tubig. Amen. Ang halimbawa po rito, mga alagad, at ito po yung biblical. Si Lucas ang sumulat nito, Kaya ako nasasabi na mga alagad, ligtas na. Pag binasa niyo po yung Lucas 10:20, kasama pa niyo doon ang Panginoon Jesus. Noong mga alagad po ipinahayo ni Jesus, bumalik sila. Sabi nila ay, Lord Jesus, pati mga demonyo, suko sa amin. Galak na galak sila. Pero ang sabi po ng Panginoon Jesus, huwag kayong matuwa dahil suko sa inyong mga demonyo. Matuwa kayo dahil ang pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Nakalagay po yan sa Lucas 10:20. Ibig sabihin, ligtas na po yung mga alagad. Ngayon, ibang part po yung baptism of the Holy Spirit. Pagdating po ng Gawa, chapter 2, doon lamang po nabaptize ang mga alagad. Di ba, binilinan po, doon sa text natin binasa, doon sa Acts 1:4-5, nagbibilin doon ang Panginoon Jesus. Huwag kayong aalis sa Jerusalem, intayin nyo doon yung pagpanaog po ng Banal na Espiritu. At nung wala na si Jesus, bumaba po yung Banal na Espiritu sa Acts chapter 2, verse 1-4, doon na napuspos yung mga alagad. Dati po, si Pedro nagtatago, di ba? Nung hindi pa siya baptized ng Holy Spirit, nagtatago siya. Kanya nga ikinakaila sa Jesus, sabi niya, hindi ko kasama yan. Amen? Pero nung mabaptize na siya ng Holy Spirit, si Pedro, grabe, ang tapang niya mangaral. Amen. Hello? Unang ang pangangaral ni Pedro, 3,000 agad ang naligtas. Bakit?
nandun na yung nabaptize na siya ng Holy Spirit. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Abi dito, what are the purpose of the baptism of the Holy Spirit? Ano ba ang layunin nito sa ating mga mananampalataya? Amen? Number 1, brings power. Amen? Iba po yung eternal life, ligtas ka doon. Pero nabubuhay pa tayo sa mundong ito, kailangan natin ng power. Amen? Sabihin mo sa katabi, power. Kaya alam niyo po, ang katotohanan, realidad, bakit maraming Kristiyanong pabalik-balik sa kasalanan? Hindi pa sila nababaptize talaga ng Holy Spirit. Amen? Hindi pa sila talaga napupuspos ng banal na Espiritu. Pero dumadalo po sila sa church. Amen? Hello? Ngayon, kapag nandun na yung power, diyan na po magiging overcomer tayo. Hello? Kasi ang Holy Spirit ang tumutulong. Bibigyan tayo ng kapangyarihan para mapagtagumpayan natin ang ating sarili. Amen? Mga evil spirit. Amen? Any power ni Satan. Kaya nga binabanggit, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Brings power. Sabi po rito sa Acts 1:8, subalit tatanggap kayo sa kapangyarihang pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulong daigdig, sa buong mundo, sa ating pamilya, kamag-anak, kaibigan. Kaya kailangan natin ng power. Amen. Kasi siyempre, pag walang power, hindi mababago ang ating buhay. Ang magbabago talaga ng buhay natin banal na Espiritu. Kahit po kayong mga magulang, hindi nyo kayang baguhin anak nyo. Amen? Hello? Kahit pa yung pinaka-ma-influensyang tao, kahit nakadikit ka na sa pinaka-ma-influensyang tao, hindi tayo kayang baguhin noon. Ang magbabago talaga, kailangan mabaptize tayo ng banal na Espiritu. Kasi may dala-dala yung kapangyarihan sa ating buhay. Personal ko po yung naranasan. Ano ho? Example po sa Biblia. Itong si Philip ay isa sa 12. Ano ho? At napuspos na sila ng banal na Espiritu at siya ay nagpunta ng Samaria. Tingnan niyo po, basahin ko rito sa Gawa, chapter 8, verse 5-7. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Nangaral na siya. Nang mapakinggan ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginagawa niya, inisip nilang mabuti ang kanyang sinasabi. Nabubuksan po yung puso ng mga tao. Kasi ang magbubukas po sa puso ng mga tao, Holy Spirit. Amen? Ang masasamang espiritu ay umalis sa mga taong sinasapian ng mga ito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilayang napagaling. So, yun po yung power, kapangyarihang magpagaling. Amen? Kapangyarihang magpalaya, kapangyarihang magligtas. Ano po? Sabi dito, sabi diyan ay brings power to share the gospel. Amen. At may istorya po sa Biblia, ito po si Felipe, na dahil siya ay puspos na ng banal na Espiritu, doon sa Acts 8:29, may nakita siyang isang opisyal na ingat yaman ng reyna ng Ethiopia. Ibig sabihin, opisyal, kilalang tao, parang nasa gobyerno. Nakita niya na nakasakay sa karawahe at may binabasa. Ang binabasa po noong opisyal na iyon ay aklat ni Propeta Isaias. So, sa Gawa 8:29, sabi po rito, sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. Siyempre, pagpuspos ka ng banal na Espiritu, narinig mo ang tinig ng Holy Spirit. Sensitive ka. Alam mo yung conviction. Kasi ang Holy Spirit, real teacher, real comforter, real, yan ay, sabihin ay, siya po ay gumagabay sa atin. Ano ho? Kagaya po dito, sabi ng Espiritu ng Diyos kay Felipe, sabayan mo yung pong opisyal. At nag-usap po sila. Sabi ni Felipe, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Ang sabi po ng opisyal, paano ko maintindihan ito kung walang magpapaliwanag sa akin?
Alam niyo po, pagka ang tao, wala pang encounter kay Jesus, hindi nila maintindihan yung spiritual na bagay. Kahit pa, kaya nga sabi po ni Paul, ang nakakaunawa laang ng mga bagay na spiritual ay yung mga pinapatnubayan na espiritu. Ito po yung na-regenerate yung espiritu. Naranasan nila yung born again experience. Naranasan nila yung kapanganakan muli. Naranasan nila yung encounter sa Panginoon. So, anong araw, di ba, ganun tayo. Hindi natin maintindihan yung Bible. Hindi natin maintindihan. Pero nung tayo po ay sumuko sa Diyos, may mentor tayo. May nagtuturo sa atin. Naintindihan na natin. Amen? Ganun din po yon. To make the long story short, yung official, pinaliwanag ni Felipe yung tungkol sa kaligtasan na yung binabasa niya ay tungkol sa kamatayan ni Jesus, muling pagkabuhay, kapangyarihan ng krus. So, nasave yung official. Ano? Kasi maka-Diyos yung official na yun eh. Pero kulang. Diba? Yung dati nating pananampalataya, kulang po yun eh. Kasi nakilala lang natin ang Diyos sa pamamagitan ng salita, pakinig, at ng mga ninuno natin. Pero wala talaga yung personal na encounter. Amen? Yung talagang, pag sinabing encounter eh, yung bang ikaw eh, ang dami mong pagsubok, ang dami pong problema, parang gusto mo na magpakamatay, gusto mo nang mawala sa mundong ito. Pero doon ka lumapit sa Diyos at naramdaman mo yung kapayapaan sa puso mo, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Bigla ka nagkaroon ng kapayapaan, biglang nabago yung pananaw mo sa buhay, bigla kang lumakas, sumigla, nagkaroon ka ng pag-asa. Yun ang encounter. Sabihin mo sa katabi, yun ang encounter. Kaya nga iba po yung naka-encounter talaga na maraming pinagdaanan eh. Kasi totoo talaga siya eh. Totoo siya talagang naranasan niya ang Diyos eh. Sa pagsamba pa lamang ay napipil niya. Nakikita niya yung kabutihan ng Diyos. Kagaya ng pagsamba natin kanina, palakpakan natin ang Diyos sa music team. Kasi po, ang magliligtas talaga sa tao ay relasyon, encounter. Kailangan nating personal ma-encounter. Hindi tayo pare-parehas ng karanasan, pero maraming paraan ang Diyos kung paano ma-encounter siya ng tao. Merong nagkasakit, nag-50-50, dahil gusto pa niyang mabuhay, ay lumapit siya sa Panginoon, naligtas siya. Naalala ko nga yung patotoo ni Kuya Joey, di ba? Sabi niya, no, mag 200 plus na yung BP niya. Hindi niya na naisip yung kanyang mga lupain. Amen? At yung kanyang kabuhayan. Bakit? Isa lang nasa isip niya, Lord, buhayin mo ako. Amen? Iligtas mo ako. O ngayon, nagagamit na uli ni Lord. Kasi hindi naman natin hawak ang buhay eh. Pero ang Diyos, mahalaga po yung encounter. Kagaya po ng official na yon, na yung official pong yon na naligtas sa pamamagitan ng pangangaral ni Felipe na may kapangyarihan. Kasi po, ang pag-iibanghelyo, kailangan natin ng patnubay ng Banal na Espiritu. Kaya nga sabi po na yung Panginoon Jesus, intayin nyo. Huwag kayong aalis sa Jerusalem, mula yung Holy Spirit. Kasi po, pag ang isang simbahan na wala po yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu, malungkot. Amen. Hello. Para bang walang kabuhay-buhay. Pero pagka po ang church ay lahat tayo na-baptize ng Holy Spirit, grabe. Nasa pinto pala ang na yan. Mararamdaman na natin yung anointing, kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At kapag po tayo ay nagsalita, may kapangyarihan yung ating salita. Ano bang pagkakaiba? Ako'y marami na pong nadaluhan sa sekular at saka po sa gawain ng Diyos. Sa gawain ng Diyos may Spirit. Amen? Pero tinin niyo po, dumalo kayo sa ibang mga gathering. Pag walang Holy Spirit, nagkukwentuhan yung may nagsasalita, may nagkukwentuhan sa likod. Amen? Para bang compliance sa laang matapos nila yung kanilang ginagawa. Bakit? Wala yung Holy Spirit. Kaya nga, kailangan ng church sa panahong ito, kapangyarihan. Brings power. Pati po sa pag-iibanghelyo. Kaya number 1, power to share the gospel. Number 2, power to heal sickness. Sickness. Di ba? Kasi po, may mga sakit na hindi kailangan na, tayo po'y naniniwala sa supernatural. Tayo po'y full gospel. Ano ho? Ang Jesus the Lord of Lords Victorious Church ay full gospel. Naniniwala tayo sa himala.
Ano ho? Pero naniniwala tayo sa doktor, mga nurse. Pero pagka hindi na kaya, may Diyos na gumagawa ng himala. Yung sinabi ng Panginoon Hesus sa John 14:12 na lahat ng ginawa ko magagawa din ninyo higit pa. Kasi pabalik na ako sa langit. Kasi si Jesus Christ ay 3 years lang ang nag-ministry. Tayo, umaabot pa tayo ng hanggang senior citizen. Ibig sabihin, mahaba pa yung panahon natin. Kaya po, pagka ikaw ay naniniwala sa supernatural, ay maranasan mo talaga yung maging overcomer, conqueror. Kasi baptize ka ng Holy Spirit. Amen? Lumalabang ka sa buhay. Hindi ka sumusuko. Amen? So may anointing tayo ng conqueror. May anointing tayo ng mandirigma. Amen? Kagaya ni Jesus na lumalaban. Inilalaban tayo sa krus. Gayon din po yung mga alagad. Si Pedro dati takot. Pero nung napuspos siya ng Banal na Espiritu sa Acts chapter 3, may lumpo na namamalimos. Sabi ni Pedro, ay pilak at ginto, wala ako. Pero sa pangalan ni Jesus, lumakad ka. Lumakad siya. Hindi si Pedro, kundi yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya nga, pinag-usig na po yung mga alagad noon. Kasi hindi po nagawa ng mga traditional, yung mga Pariseo, Eskriba. Sila po ay marurunong lang, matatalino, pero walang kapangyarihan. Amen? Wala silang nagagawa, na hindi sila nakakapag-perform na miracles. Bakit? Wala yung Holy Spirit. Pero pagka ang tao, kaya magliligtas sa tao relasyon. Kasi pagka may relasyon tayo sa Diyos, tatakan ka ng Banal na Espiritu. Pagkatapos noon, kailangan mapuspos ka. Tuloy-tuloy. Amen? Para may power. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Power to set the captives free. Ano ho, yung sabi po doon ay, hindi na tayo magkukwento. Marami na pong mga pinalaya sa personal experience natin, sa bawat isa natin. Marami na rito mga may sakit na hanggang ngayon buhay. Tinalingan ng doktor. Amen? Stage 3, stage 4 ng cancer. Ngayon, mga buhay. Amen? Bakit? Kasi Holy Spirit lang naman po ang yun yung nagbibigay ng power. Kung paano si Jesus Christ, ang sabi ni Jesus Christ sa Lucas 4:18, pinuspos ako ng Espiritu Santo upang dalhin ang mabuting balita sa mga dukha, upang sabihin sa mga bihag na sila ay lalaya, sa mga bulag na sila ay makakita. Yung anointing na yun, same sa mga alagad. At hanggang ngayon, amen? Hanggang ngayon, nasa church po yan. Nasa statement of faith natin yan. Kasi hindi naman po lahat naniniwala sa miracles. Pero pag Paul Gospel, naniniwala tayo na kung paano ang Diyos ay gumawa ng himala noon hanggang ngayon, ay nagpapatuloy po yun. At kahit sino sa atin, pwedeng gamitin ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So ano po ang purpose ng Banal na Espiritu? Number 1 po ay brings power. Number 2, receive the gift of the Holy Spirit. Yan. Mahalaga po ito. Kasi pagka napuspos tayo ng Banal na Espiritu, makikita natin yung mga spiritual gifts natin. Lahat tayo meron. Dito, yung mga nakikinig sa ibang bansa at dito po sa Pilipinas. Lahat tayo may spiritual gifts. Pero kailangan dumaan muna sa proseso. Kailangan ma-save muna tayo. Kailangan ma-regenerate muna ang ating spirit. Magkaroon muna tayo ng personal encounter kay Jesus at maging anak niya tayo. At pag tayo na-baptize ng Holy Spirit sa pagpapatuloy natin, makikita natin yung gift of the Holy Spirit. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 47, iba't iba ang mga spiritual na kaloob. Ngunit iisa lamang ang espiritu nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang gawaing niatas. Ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Maliwanag, meron tayong spiritual gifts. Kailangan lang tuklasin natin. Sabi mo sa katabi, kailangan tuklasin natin. Alam niyo po sa Biblia po sa Bible, pag inaral niyo po, meron 3 grupo ng gift of the Holy Spirit. 3 grupo. Ano ho?
Ang unang grupo ay makikita nyo po yan sa Ephesians 4:11, yan, paki-plus yan. Pag binasa nyo po yung Ephesians 4:11, ang sabi po doon, at pinagkalooban sila ng banal na Espiritu, binigyan sila, sila ay tinawag para maging apostol. Amen? Number 1. Number 2, prophet. Number 3, evangelist. Number 4, pastor. Number 5, teacher. Yan po ay dun sa unang grupo. Ano ho? Nakalagay yan sa Ephesians 4:11. Ito po ay selected. Ano ho? Ayan po nakikita nyo ngayon sa mga church. Di ba? May mga pastor, may mga teacher, so may mga evangelist. Yung nakikita yan, yun dun sa, nakikita nyo na highlight, nakikita sa kwan po yan. Yan yung unang grupo. Ano ho? Pero, hindi natin tatalakayin niya isa-isa. Kasi, ang gift of the Holy Spirit, 21 yan. Yung nasa Bible, 21 po ang kaloob na yan sa mga mananampalataya. Ipapakita ko lang at sasabihin sa inyo kung sa mga verse yan at yung mga batayan natin. Ano ho? Yan yung unang grupo. Ephesians 4:11. Pangalawa po ay grupo. Nakalagay naman po yan sa Roma chapter 12, verse 6 to 13. Ito po yung tinatawag na 7 ministry gifts. Ano ho? Nakalagay po yun doon. Kayo na po yung magbasa. Number 1, ministering. Yan, yung pag-minister. Marami po niyan dito. Amen? Yung teaching, nakakapagturo tayo. Exhorting. Amen? Yung giving, marami po ritong Dorcas, marami po ditong matulungin, mapagbigay. At ruling, ito yung parang sa administration na ito, ano, yung ruling governments, ano po. Tapos yung showing mercy, yung talagang sa kawang gawa, at yung helps, pagtulong. Bali, 7 po yan. Ano ho, na mababasa nyo po yan sa Roma chapter 12, verse 6 to 13. Amen? So, nakikinig nyo po ba? Ano ho, ayan. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ito po yung pangatlong grupo. Ano ho? Ito pong pangatlong grupo ay mababasa naman po natin ito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 11. Ito po yung 9 gifts of the Holy Spirit. Ano ho? Ang una dyan ay word of wisdom, word of knowledge, gift of discernment, gift of faith, gift of healing, gift of miracles. Number 7, gift of prophecy, gift of tongues, at gift of interpretation. Madami po ito. Ano? Pero magbibigay lang ako sa inyo ng 3 halimbawa. Kasi limitado po yung ating oras. At ito po ituturo ko. Malapit na pong matapos yung School of Evangelism. Pero dire-diretso po yun. At lahat po tayo, welcome po tayong lahat. Magiging midweek service na po natin yung Wednesday. Kasi kailangan po natin to, kailangan mabaptize tayo ng Holy Spirit. At ito, isa-isahin po natin yan, yung 21 gifts of the Holy Spirit. Kung ano ba yung function yan? Ano ba yung gagawin natin? Ano ho? Kaya mahalaga po na alam natin yan kasi meron po tayong greatness sa puso natin. Ho. Meron po tayong highest potential na ilalabas. Kailangan lang matuklasan yan. At siyempre, kailangan mabaptize tayo ng Holy Spirit kapag nakita natin yan. Kaya mga tao po ay maraming hinahanap. Pero ito talaga ang dapat tuklasin, hukayin. Kapag nakita natin ito, grabe. Diyan natin mabibigyan ng karangalan ang Diyos. Meron lahat. Sabihin mo sa katabi, meron lahat. So ngayon po, ay meron dun sa 21 gifts po na yan, may gusto lamang po akong 3 na bigyan natin ng pansin ngayon. Ito po kasing 9 gifts na ito, meron po kasing kwanto yung may kanya-kanya pong may kanya-kanyang part yung 3 po. Una, yung word of wisdom, word of knowledge, at saka yan pong gift of discernment. Yan po ay revelation gifts. Ano ho? Revelation gifts. Yun namang gift of healing, gift of miracles, gift of faith, power gifts naman po yan.
Ano ho? Tapos yung gift of prophecy, gift of tongues, at saka po yung gift of interpretation, oracle gifts naman yun. Pero dito lang tayo sa tatlong ito. Yung revelation gifts, ano ho? Number 1 po ay yung pong tinatawag na word of wisdom. Ano ho? Ito pong word of wisdom, minsan nag-ooperate to sa ating mga pagdidesisyon. Kapag tayo baptized ng Holy Spirit, ay bibigyan tayo ng Diyos ng tamang desisyon. Ang example po niyan sa Bible, pag binasa niyo po yung 1 King chapter 3, verse 16 to 28, di ba nung nakaupo na pong hari si Solomon, meron pong dalawa dong ina na, kasi yung pong dalawang babae po ngayon ay, di ba, sabi sa Biblia ay, ang trabaho nila ay nagbibigay po ng panandali ang aliw. Amen? So ngayon, yung isa po ay nanganak. Tapos po, after 3 days, yun naman isa nanganak. Kaso mo, yung isa po ay nadaganan niya yung kanyang anak. So ang ginawa nung namatay yung anak, hating gabi, ay dinala niya yung patay niyang anak doon sa isang ina, ipinalit doon sa buhay na anak. Hanggang sa yung dalawa pong inang yun ay nagtalo. Kasi namasdan po nung isang ina na akala niya patay yung anak niya, pero nung pinagmasdan niya, hindi yun ang anak niya. Amen? At hanggang sa nagtalo po yung dalawa, sabi po nung isa ay, may nagkukuhan po dito ng bata. Paki-handle po yung mga bata po dito para ayan. Amen. Sige. So makikita po natin na yung pong ina ay yung isang ina, kung mapapansin po natin na nagtalo sila. Kasi po, ang sabi po nung isang ina, iyong patay, akin ang buhay. Hanggang sa nakarating po kay Solomon. At noong pong nakarating po kay Solomon, nagtalo pa rin yung dalawa sa harapan, akin ang buhay, iyong patay. So si Solomon po ay meron po siyang word of wisdom. Ang sabi niya po doon sa kanyang tauhan, kunin ang tabak, hatiin ang bata, ibigay yung kalahati sa isa, ibigay yung kalahati doon sa pangalawa. So ang nangyari po noon ay yung una pong inay nag-react. Ang sabi, huwag na po niyong hatiin, ibigay na lang niyo sa kanya yung bata. At yun naman pong pangalawang ina, ang sabi, sige po, hatiin niyo para wala pong makinabang sa amin. So nandoon po na dumating na po yung revelation kay Solomon. Ibigay yung bata doon sa unang ina, sapagkat siya yung tunay na ina. Yung po nagmamalasakit na ibigay na lang daw, huwag lang patayin. Amen? Ang tawag po doon ay word of wisdom sa mga desisyon po natin. Amen? Pangalawa po, yung word of knowledge naman, ito po ay nalalaman natin yung nakaraan at kasalukuyang buhay ng kausap natin. Amen? Kapag po tayo po ay nagsishare, kapag tayo po ay humahayo. So, nandoon po na ang tawag doon ay yung i-reveal sa inang Diyos. I-reveal sa inang Diyos. Ito po doon sa John chapter 4, verse 1 hanggang 42. Di ba yung ito pong Samaritana, ito pong story po na si Jesus po ay umupo sa balon at ito pong Samaritan woman ay tanghaling tapat ay iigib. Amen? So, at si Jesus po ay nakiinom. Pero sabi po niya ay, di ba ang mga Hudyo ay hindi nakikipag-usap sa aming mga Samaritan. Ay nakikiinom laan naman si Jesus. Kasi yun po yung kanilang kultura po noon. Pero sabi ni Jesus, kung alam mo lamang na ang maibibigay ko sa iyo
kung ay hindi ka na magugutom kailanman, hindi ka na mauuhaw kailanman. Kasi ito pong Samaritanang ito, nung binigkas ni Jesus na, sige, sabi niya ay, tawagin mong asawa mo, isama mo rito. Ang sabi po ni Jesus, sabi po ng Samaritana, ay wala po ako asawa. Ang sabi ni Jesus, ay wala kang asawa. At yung kinakasama mo ngayon, ay hindi mo asawa. 5 na ang naging asawa mo, at yung kinakasama mo ngayon, ay hindi mo asawa. At doon po sa pangyayari pong yon, makikita natin na sabi po ng babae, ikaw ay isang propeta. At to make the long story short, na-encounter po ng Samaritan woman si Jesus. Amen? Dahil si Jesus ay puspos ng banal na Espiritu. At itong dating Samaritan woman na ito na nakalimang asawa na hindi niya na sumpungan ang totoong kaligayahan. Yung totoong kapayapaan, kakontentuhan. Pero nung matagpuan niya si Jesus, yung lalaking si Jesus, nagkaroon siya ng satisfaction. Nagkaroon siya ng kakontentuhan, kapayapaan, at naging ebangelisto. Sinama niya yung mga tao doon sa kanilang lugar. At isinama kay Jesus. At silang lahat ay sumampalataya kay Jesus. Amen? Kaya nga dito po makikita natin na yung word of knowledge. Mismong nagmamanifest po yan sa atin. Kaya kapag puspos tayo ng banal na Espiritu, yung word of wisdom, word of knowledge, amen? Magmamanifest po yan sa atin. Ito po kasi hindi napapag-aralan po ito sa secular. Hindi po ito napapag-aralan sa secular. Ito po ay regalo, revelation gifts ito. Nakukuha po ito sa intimacy. Nasa altar mo yan. Nasa secret place mo yan. Nasa relationship natin yan sa Holy Spirit. Kaya nga si Jesus, pag nagsasalita, talinhaga hindi maintindihan ng mga Pariseo. Bakit? Puspos siya ng banal na Espiritu. At tayong lahat, gagamitin tayo ng Diyos. Ito lang, 3 lang ito, 21 yan, tatalakayin ko na yan sa ating pong gawain dito pagka Wednesday. So, word of wisdom, word of knowledge, at yung pangatlo po, yung tinatawag na gift of discernment. Ito naman pong gift of discernment, nadidetect natin kung anong espiritu yung nasa tao. Kung evil spirit, o spirit of man, o Holy Spirit. Kasi sa mundong ito, di ba, may evil spirit. Amen. Kaya nga, di ba, may mga scammer. Merong mga tinatawag na spirit of man, sa tao lang yon. Pero madidiscern din natin kung yung tao ay pinapatnubayan ng banal na espiritu. Ang tawag dyan, gift of discernment. Amen? At ang biblical po nitong halimbawa, doon po sa Acts 16, chapter 16, verse 16 to 40. Di ba nung si Pablo at si Silas ay humahayo, meron po doong batang babae na sunod sa kanila. Ang sabi po ng batang yun na inaaniba ng masamang espiritu. Ang mga taong ito ay nangangaral tungkol sa ikaliligtas nyo. Amen? So, araw-araw sumusunod kina Pablo yun. Kasi yung bata ngayon, may amo siya, pinagkikitaan siya ng mga amo niya. Ginagamit lang yung bata sa pansarili nilang hanap buhay. Para bang sa panahon natin ito, sindikato. Amen? Na ginagamit lang po yung bata. So, naiyamot po, dahil si Pablo ay puspos ng banal na espiritu, pinalayas niya yung masamang espiritu. Na-detect niya, na-discern niya na itong batang ito, may evil spirit to. Kaya pinalabas niya sa pangalan ng Jesus, lumabas po yung masamang espiritu. Lumaya po yung bata, nawala ng kabuhayan yung amo. Kaya po nabilanggo. Si Pablo at si Silas. Dahil lamang po doon sa na-deliver po, lumaya yung bata. Nagalit po yung amo ng bata. Kaya pinabilanggo sila, nagsalita sila ng labang kay Pablo at Silas. So maraming akusasyon hanggang sa nabilanggo sila. Pero ganun pa man, kahit nasa bilangguan, hindi rin apektado si Pablo at Silas kasi may anointing sila ng undefeated
intercessor, yung undistracted prayer. Nanalangin pa rin sila sa bilangguan, lumindol, naging pa yung bantay. Bakit? Nandun ang Holy Spirit eh. Kaya kapag nandun ang Holy Spirit, may comfort. Amen? May kapayapaan. Kahit may pagsubok, kahit anong problema mo pinagdadaanan, pagka ang Holy Spirit nandiyan. Hindi naman mawawala ang pagsubok eh. Narito pa tayo sa lupa. Pero meron tayong anointing of overcomer. Nalalampasan natin. Dadaan lang. Pagkatapos noon, buhay na naman tayo. Malakas na naman tayo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So yun lamang po. Pag tayo na-baptize ng Holy Spirit, marami po yan, 21, pero 3 lang po ibinigay ko sa inyo. Word of wisdom, word of knowledge, gift of discernment. At lalo po tayong lalalim. Kasi sisipagin tayo. Amen? Kapag na-baptize tayo ng Holy Spirit, hindi po magiging burden sa atin ang ministry. Hindi po pabigat yung panalangin, paglilingkod, pagsamba. Hindi po magiging pabigat yan. Kaya lang nangyayari po na para bang conditional minsan yung iba, kasi nga hindi pa puspos ng Banal na Espiritu. Pagka tayo po ay baptized na, hahanapin mo. Baka, gabi pa nga, excited ka na eh. Kasi ang Holy Spirit kasi nagbubukas sa puso ng mga tao. Amen? Kailangan po natin yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, number 3. Ano po ngayong una? Review. Brings power. Number 2, receive the gift of the Holy Spirit. Number 3, produce. Fruit of the Holy Spirit. Ito po yung pangatlo. Kapag nabaptize tayo ng Holy Spirit, ay yung bunga nito, makikita po sa ating buhay. Sabi po sa Galatia 5:20-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Ito po yung bunga ng Banal na Espiritu. Amen? Tayo po'y balance. Yung pagtuturo natin yung balance. Hindi lang tayo may power. Tignan niyo po. Hindi lang tayo may power. Hindi lang tayo may gifts. Pero may fruit din tayo. May pag-ibig din tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, may pag-ibig din tayo. Amen? Kasi siyempre, di ba, sabi nga ni Paul, kahit nasa atin ang lahat yung mga kaloob, kakayanan, kulang man tayong pag-ibig, ay useless po ang lahat ng bagay. So, balance tayo. Kailangan din ng fruit of the Holy Spirit. At yan po yung nagagawa naman pagka nabaptize tayo ng Holy Spirit. At araw-araw, tayo po yung binabago ng Diyos. Hindi naman tayo perfect, pero iba po yung nagsisikap na mapuspos ng Banal na Espiritu para magkaroon po tayo ng manifestation po nito. Palakpak po sa Panginoon. Alam niyo pa, babasahin ko ito. Kasi ito po talaga yung, kapag ang tao, ito po yung realidad. Kahit dito, nakikinig sa ibang bansa. Ito po ang realidad talaga pagka ang tao wala pang encounter sa Diyos. Wala pang relasyon sa Diyos at hindi pa po baptized ng Holy Spirit. Ito po yung babasahin ko lang ito kasi ito po ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. Tayo po'y balance, nangangaral tayo sa pag-ibig, pero nangangaral din tayo sa katuwiran, kabanalan. Amen? So, tingnan niyo po, pag binasa naman niyo po yung Galatia 5:19-21, tingnan niyo po, ito po ay yung mga walang relasyon sa Diyos at wala pang personal na experience sa encounter sa Diyos at hindi pa po nababaptize ng Holy Spirit. Ito po yung nangyayari. Ito po yung real talk. Ito po, makikita nyo po yan. Makikita nyo sa mundong ito at makikita po natin sa mga tao. Pero mahal natin mga tao. Gusto nating maranasan yung naranasan natin kung paano tayo lumaya, tinulungan tayo ng Diyos sa tulong ng Banal na Espiritu. Gusto din natin maranasan yun. Kaya nga, pinagpe-pray natin ang lahat ng tao dito eh. Ang anointing ng church natin ay anointing of undefeated intercessor. Kasi ang sabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 1-4, ipanalangin natin lahat ng tao, lahat ng namumuno. Sa verse 4, gusto ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao, buong mundo, buong body of Christ. Hindi tayo nagtatangi. Kung paano tayo niligtas, gayon din. Pero ito talaga ang realidad. Kapag tayo walang encounter sa Diyos at wala pa yung baptism ng Holy Spirit. Sabi po rito sa Galatia 5:19-21, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa,
pag-aaway, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. Amen. Pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ito talaga ang realidad sa mundo. Hindi natin sila mapanghahanapan kasi wala pa nga silang encounter sa Diyos at wala pa yung baptism of the Holy Spirit. Kaya iba yung advantage na na-encounter natin si Jesus. Nakilala natin ang Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas. Papunta tayo doon sa kapuspusan. Amen? So, binasa ko lang ito para balance tayo. Ano po? At doon tayo, doon sa 9 fruits of the Holy Spirit. Ito yung ating focus. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. May laban, may disiplina. Pero tutulungan tayo ng Banal na Espiritu. Amen? Palakpak po sa Panginoon. So, ang napag-aralan po natin ngayong umaga, what are the purpose of the baptism of the Holy Spirit? Number 1, brings power. Receive the gift of the Holy Spirit. Number 3, produce fruit of the Holy Spirit. Pero siguro ang tanong ninyo, paano ba mapuspos ng Banal na Espiritu? Amen? Paano ba mapuspos ng Banal na Espiritu? Ayan, 3 bagay lamang. Paano ba para mabaptize tayo ng Banal na Espiritu? Number 1 po, repent. Kung may mga bagay pa tayo dapat talaga isuko sa Diyos, ay isurrender po natin sa Panginoon. Kasi ang Holy Spirit po ay isang persona ng Diyos. Nag-grave din siya. Sabi nga sa Ephesians 4:30, ay siya po ay may damdamin din. Pero pagka isinusuko natin ang buhay natin sa Diyos, nagiging close naman siya sa atin. Napipigati po ang Holy Spirit. Pag tayo po, di ba, pag tayo nagkamali, hingi agad ng tawad. Sabi nga ni Paul, huwag mong palulubugan ng araw. Kasi nga, nasa mundo pa tayong ito. Kahapon na lang kami ni Ma'am. Napaka-traffic dyan sa San Ildefonso. Di ba, pagka nagdadrive ka, paiinitin ng ulo mo. Pero, bibigyan ka ng Diyos ng wisdom. Sabi po sa akin ng Diyos ay, pumunta ka sa magkuwang ka, magbahay pari ka. Lumusot kami doon sa Pulong Gubat. Amen. May wisdom. Kaya pagdating ko, Lord, patawarin niyo ako. Minsan pag nagdadrive ako, pag nagdadrive po ako, ay minsan may init ang ulo ko. Pero hindi ko pinalulubugan ng araw. Kasi ang focus po natin dapat close tayo sa Holy Spirit. Kung may hahangarin po tayo sa mundong ito, dapat close tayo sa Holy Spirit. Miss hangarin natin yung anointing. Kasi yung anointing hindi po nababayaran ng salapi yan. Kahit pa limpak-limpak yung... Kailangan natin ang kayamanan. Kailangan natin yan dahil para sa ating pamilya, kaibigan. Pero ang anointing, hindi po nabibili yan. Amen? Yan po ay sa intimacy, sa personal relation sa Diyos. Kung may mga dapat tayong isuko sa Diyos, ay sabihin natin sa Diyos. Kung gusto natin magamit ang Diyos, kung gusto natin mabaptize ng Holy Spirit, yung mga hindi pa natin na isuko natin sa Lord. Grabe. Ang Holy Spirit, grabe, magiging mapabaptize ng Holy Spirit. Pangalawa, yung hungry. Mauhaw tayo. Maging uhaw. Kasi, alam niyo po, ang presensya lamang ng Diyos ang makapagpupuno sa kahungkagan ng tao. Sila ang makakapag-satisfy. Yung babae nga Samaritana, naka-6 na asawa, ay hindi siya satisfy. Kaya nga naka-6. Hinahanap niya yung kaligayahan sa mundong ito. Amen? Akala niya, doon niya masusumpungan. Pero nung ma-encounter niya sa Jesus, grabe. Hindi na siya muling nauuhaw. Hindi na siya muling nagutom. At nagkaroon siya, nag-share siya ng gospel. Bakit? Ang presence ni Lord, yan ang magbibigay sa atin ng kakontentuhang kapayapaan, kapanatagan. May pagpapala, salamat kay Lord. Wala, salamat din kay Lord. May pagsubok, Lord, thank you. May purpose kayo. Amen? Para bang lahat ng bagay, kaya mong pasalamatan. Bakit? Nandun ang Holy Spirit. Pangatlo, para matanggap po natin ang
banal na Espiritu. Promise. Sabi po ng Diyos sa Lucas 11:13, humingi tayo. Ibibigay hindi niya ipagkakaloob yung Holy Spirit sa ating buhay. Serious. Yung bang, marahil ang dami na nating dinaanan sa buhay. Umidad na tayo. Bakit din natin subukan ngayong umaga? Hanapin natin ang presence ni Lord. Mapapapatize tayo ng Holy Spirit. Hindi ko po kayang abutin yung mga nakikinig. Yung mga nasa ibang bansa, nandito sa tahanan. Hindi ko na kailangan patungan kayo ng kamay. Yung hindi natin kayang abutin ng kamay, pero yung decision lang. Decision. Tayo po ang nakakaalam ng buhay natin sa harapan ng Diyos. At yung kapuspusan ng banal na Espiritu, kahit saan tayo nasa bahay, nasa ibang bansa dito, dadali po yan. Amen? Personal intimacy yan. Amen? Awitin natin yung goodness of God. Mabuti po ang Diyos. Tayo tumayo, habang tayo sumasamba, kaya tayo naririto, kaya po narinig natin ang mensaheng ito. Gusto po ng Diyos magtagumpay tayo. Ligtas na tayo eh. Ligtas na po tayo. Gusto pala ng Diyos magkaroon tayo ng power. Amen? Gusto ng Diyos mabaptize tayo ng Holy Spirit. Gusto ng Diyos na madiscover natin yung mga spiritual gifts. Amen? Dahil meron tayo. Yan ang matagal natin hinahanap. At syempre, yung fruit, yan yung sandata natin sa mundong ito. Kaya tayo nabubuhay ng may kapayapaan. Amen. Yes. Sambahin natin ang Diyos. Alalahanin natin, Lord, salamat po ngayong pong umaga. Narito kami na inyong mga anak na nagpapakumbaba. At ang mga ama, ina, dalaga, binata na nandito. At mga nasa iba't ibang bansa, nasa iba't ibang lugar. Lord, yakapin niyo po sila inyong pagmamahal. Lord, salamat dahil mula pagkabata ay hindi niyo na kami pinabayaan. Nakikita pa rin namin ang liwanag ng inyong purpose sa aming buhay. Napakabuti mo. Napakadakila mo. Maraming beses nyo na kami iniligtas sa aksidente, sa kuna, even sa kamatayan. Pero buhay na buhay pa rin kami ngayon. Napakarami ng sakuna na aming nalampasan. Pero narito pa rin kami. Nakatayo pa rin kami. Awitin po natin ito mula sa puso. Amen. Alalahanin mo yung kabutihan ng Diyos mula pagkabata hanggang ngayon. Mararamdaman mo ang pagkilos ng banal na Espiritu. Habang tayo maawit, kausapin mo siya. Kung may mga dapat isuko natin yan sa Diyos. I will sing of the goodness of God. Gawin natin itong panalangin. Yes. Sambahin natin siya. May magandang plano ang Diyos sa buhay natin. May kaloob ka. Sa iyo yan. Unique yan. Walang makakakuha niyan. May husay at galing ka pang ilalabas. Kaya, suko natin buhay natin sa Diyos para makakilos ang banal na Espiritu. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes. Kausapin mo si Lord.
I speak anointing sa buhay ng bawat isa. Ano mang ipinapaalala sa iyo ng Diyos, i-renounce mo yan. Kung kinakailangan may isuko tayo sa Diyos, isuko natin yan ngayong umaga. Huwag tayong papayag na hindi natin na-renounce sa Lord yan. Yes. Kausapin mo si Lord. Yes, oh God. Yes. Gawin natin itong panalangin. Marami pang magagandang bagay na mangyayari sa buhay mo. Lahat ng pumipigil, suko mo sa Diyos. Magiging pagpapala ka sa pamilya mo. Magiging pagpapala ka sa kaklase mo. Magiging pagpapala ka sa katrabaho mo. Sa maraming tao. Because the anointing of the Holy Spirit, type you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am faithful, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, oh God. Marahil ngayon po ay kinausap tayo ng Banal na Espiritu. Ang hinihingi lang ng Diyos sa atin ay ibigay natin yung buong buhay natin. Huwag tayong magre-reserve. Lahat ng nakikita mong pumipigil sa biyaya, blessing, suko mo na sa Lord yan. Narito ka man sa Pilipinas na sa ibang bansa, ang ganda ng pangarap ng Diyos sa atin. Gusto niya mapuspos tayo ng Banal na Espiritu at walang mawawala sa atin kung i-surrender natin ang buhay natin sa Diyos. Bagkus pagpapalain pa tayo ni Lord. Ama man kayo, ina, dalaga, binata, bata, o nasaan mang bansa, tahanan. Kausapin mo si Lord ngayong umaga. Sabihin mo, kausapin mo siya. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Hindi mo ako iniiwan. Kahit ako'y nagkukulang, lapit ka pa rin ng lapit sa akin. Inaamin ko po, nagkakamali ako. Humihingi po ako ng kapatawaran sa oras na ito. Sa lahat po na naririto, nasa ibang lugar, kung gusto po nating mapuspos ng Banal na Espiritu, pakumbaba po tayo. Aminin natin na wala po tayong magagawa kung tayo walay sa Kanya. Ama, salamat po. Napakabuti mo. Dakila kayo. Kahit kailan hindi po kayo nagkukulang, sa lahat po ng lumalapit po sa inyo, hindi nyo po itinataboy, binibigyan nyo sila ng panibagong pag-asa, binibigyan nyo sila ng panibagong simula, muli silang po-focus, alang-alang sa pamilya ng bawat isa, alang-alang sa mga taong nakasandal po sa amin, alang-alang sa mga taong konektado sa amin, alang-alang sa mga taong nasasakupan namin. Lord, kami mismo,
iniaalay namin sa inyong aming buhay. O Diyos, tulungan niyo kami na kami po ay patuloy na makalakad sa patnubay po ng Banal na Espiritu at lahat ng nakikita nyo na hindi tama na ginagawa namin, narito man sa Pilipinas, sa ibang bansa, lahat ng ito hiningi po namin ng patawad. We are washed by the blood of Jesus. Salamat po sa pagpapatawad nyo, Panginoon, at hayaan nyo po, Ama, na ang Holy Spirit ang mag-guide sa amin. Ura basaka kanda sikerebe. Kausapin nyo si Lord. Kayo po ay pinapatnubayan ng Banal na Espiritu ngayon pong umaga dahil kayo po'y nagpapakumbaba, dahil kayo sumuko sa Diyos. Yara basaka kanda sikeraba. I speak anointing po sa buhay po ng bawat isa, O Diyos. I speak life. I speak revival sa puso ng bawat isa. I speak restoration sa puso ng bawat isa, O Diyos. I speak healing. Sino man pong may sakit, O rabasaka kanda sikaraba. Handaraba soko kondo sikaraba karabaraba. Huraba, I speak healing. Anumang uri ito ng karamdaman sa physical. Lord, complete, pinapagaling nyo sila ngayong umaga. May healing anointing sa isang taong nagpapakumbaba. Sa isang tao na humihingi ng tawad sa inyo, may healing anointing. I speak healing. Lord, anumang mga sumpa ng sakit at karamdaman mula po doon sa aming kanininunuan, hingi po namin ito ng patawad. At sa aming panahong putol na ito, ano man po mga dumadaloy na sumpa ng sakit at karamdaman, lagot na ito ngayong oras na ito. At ang Holy Spirit na ang dumadaloy sa buhay po ng bawat isa. Andaraba sikaraba, ya sakaraba. I speak word of wisdom. I speak word of knowledge sa puso ng bawat isa. Lord, bibigyan nyo sila ng pambihirang karunungan. I speak revelation. I speak instruction sa buhay po ng bawat isa. Lord, makikita nila ang inyong kalooban. Handarabas sikaraba karaba. Bibigyan nyo sila ng manageable anointing. May mamanage nila ng maayos ang kanilang mga pamilya. May mamanage nila ang kanilang mga anak. May mamanage nila ang kanilang mga trabaho, ang kanilang negosyo. Handarabas sikaraba. Lord, I speak life sa buhay po ng bawat isa. Hurabas sikaraba karaba. I release the gift of the Holy Spirit. I speak yung gift of the Holy Spirit. Lord, matutuklasan nila ito, madidiscover nila. Yarabas sikaraba karabas sikaraba. Sige po, kausapin nyo ang Diyos. The anointing of undefeated intercessor ay dumaloy. Lord, I speak yung pong anointing ng pagiging mapanalanginin. Hurabas sakakanda sikaraba. Ya. Sige po, tuloy po tayong umawit. Yaraba sikaraba. Yarabas sikaraba. Kausapin nyo si Lord, mag-pray po kayo ngayong umaga. This is the time. Narito po ang Banal na Espiritu. Ini-empowered po kayo ng Banal na Espiritu. Magkakaroon kayo ng kapangyarihan para ma-handle nyo ang pamilya nyo. Ma-handle nyo ng maayos ang pag-aaral nyo. Ma-handle nyo ang mga negosyo nyo, trabaho, ang ministry. Yarabas sakakanda sikaraba. All my life you haven't faithful. All my life you have been so good. In every breath that I can breathe, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes. Thank you, Lord. In all my life you have been so good. Yes. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life. Yes. Yes. Bless niyo po, Ama, ang buhay po ng bawat isa. Bless OFW. Handarabas, sikaraba, karaba. Bless Philippines. Yarabarabas, sikaraba. We speak salvation sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yes.
we speak revival sa family ng bawat isa. In Jesus' name. Lord, salamat po sa umaga pong ito. O Diyos, kung ngayon lang kayo nakadalo, marahil pagod na pagod ka na, nasa tahanan ka na sa ibang bansa. Ngayon ka lang nakapakinig ng ganitong pangaral ng salita ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoong Jesus. Ngayong oras na ito, sumunod ka sa aking panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Namatay ka, muli kang nabuhay, upang ang lahat ng aking kasalanan ay patawarin. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Lord, yung bago po tumanggap ngayon, pagpalain niyo po sila. Mula ngayong araw na ito na po yung umpisa ng kanyang tagumpay. Tuturuan niyo siyang manalangin. Tuturuan niyo siya magbasa ng inyong salita. Makakakita siya ng dadaluhang church na mag-aalaga po sa kanya. Maraming salamat po. I-bless niyo po siya. O Diyos, salamat po ngayon pong umaga, yung mga personal na kahilingan ng bawat isa, kung ito man po yung mga pag-a-apply sa trabaho, sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, sa private, government. Lord, we speak answered prayer po ang bawat isa. We speak revelation. Lord, salamat isisenyo ang mga destiny helper, kingdom helper. Magpapadala kayo ng mga tao na gagamitin nyo sa kanila. Dahil sila po'y nagsuko ng buhay sa inyo, Lord, granted po yung mga kahilingan po nila in the name of Jesus. Salamat po ngayong umaga. I-bless nyo po yung mga kabuhayan, mga saka, negosyo, OFW. Lord, pagpalain nyo po, Ama, yung mga supporter, mga kingdom helper sa buong body of Christ, hindi lamang dito, pagpalain nyo sila. Sila po, Ama, na mga nananalangin sa amin, pagpalain nyo. Yung pong body of Christ sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, i-bless nyo. Salamat sa mga kaluluwang naligtas sa araw na ito at pagpalain nyo po ang pamilyang Pilipino. Ang aming mga tahanan, magiging house of love, house of prayer, house of unity. Maraming salamat po. Kayo po ang nagpasimula ng mabuting bagay sa aming buhay. Kayo po ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik po ng aming Panginoon Hesus at ang buwan ng Agosto, Setyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre. Lord, victory na po ito. Guided po kami ng Holy Spirit. Salamat sa kinatagpo niyo po kami ngayong umaga. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.